Ngayon no, mga kababayan, umpisahan na muna natin ito. Naku po, ito, parang medyo may pagkasampal kay Willie Rebillame ito ha. Yung si Vice Ganda, mga bossing. Naalala nyo, si Willie Rebillame, tumakbo ng pagkasenador, walang plataforma. O, di ba? Neutral ako at Jane Addict watching from Cyprus. Naalala nyo si Willie Rebillame? Nagpa-interview kung saan-saan. Siyempre para malaman ng taong bayan na siya ay tumatakbo sa pagkasenador. Ayun nga. No, sila Gretchen Ho. O yan. Ang mga nakapag-interview sa kanya. Itinanong, ano ang plataforma mo, Kuya Willie? Ano ang nais mong mangyari sa bayan, Kuya Will? Ang sagot ni Kuya Will, wala. Saka na natin pag-usapan yun pag nanalo na. Di ba? Pag nanalo na daw ho, mga kababayan, ako ang paniniwala ko, simulat sa pool, no, nang isinilang ako sa mundong ibabaw, kailangan para makumbinsi mo ang taong bayan, meron kang plataforma at may ipinaglalaban ka at may solusyon kang gagawin para sa ating bansang minamahal na Pilipinas. Di po ba? Yung Willie Rebillame, tumakbo. Wala kahit ano. Bigyan ng jacket yan. Sabi ni neutral ako, 5,000 ka pag nag-away-away yung mga senador daw ho. Bigyan ng jacket yan. Di ba? Yung mga ano ni Kuya Will, mga kampanya niya, di po ba parang ginawa lang niyang yung wawawin? Ganun lang yung ginawa niya eh. Walang nailatag na plataforma. O eto si Vice Ganda. Ngayon, mga kababayan, may naisip na batas. O biruin nyo yan, hindi naman tumatakbo. O hindi tumakbo. May naisip na batas para sa pamasahe ng mga estudyante daw, mga boss. Yan tipo bang ganyan? Pero tingin ko naman hindi to tatakbo. Mga kababayan, hindi tatakbo to sa 2028. Wala lang, gusto niya lang ipamahagi, no? Na meron siyang naiisip na solusyon para doon sa mga kabataan natin na alam nyo na, mga bossing, di ba? Na kapos. Yan pong mga pamagkamagkano, 10-10 piso na matitipid sa pamasahe, malaking bagay po yan, no? Ano ba tong sinasabi ni Vice Ganda? Sabi niya dito, usap-usapan ng mga netizen ang naisip daw na panukalang batas ni Ann Cabogabol Star, Vice Ganda, na makikinabang ang mga estudyante na nagko-commute kapag papasok na sila ng paaralan. Sabi ni Meme Vice habang nag-host sa isang segment, Step in the Name of Love. Aba, ano yun? Kanta ni R. Kelly yun Alam mo, parang bigla kong naisip. Parang magandang project o batas, no? Yung mga bata, yung mga estudyante, wala nang bayad sa pamasahe. Tapos, yung mga driver, i-claim na lang nila somewhere kung ilan yung sumakay sa kanilang estudyante, tapos gobyerno ang magbabayad ng pamasahe. Ayan, di ba? Eto ho, mga bossing, yung kay Vice Ganda, medyo malapit po sa katotohanan No? Medyo malapit po sa katotohanan hindi naman ganun kalaki. Hindi kagaya nung iniisip ni Marcoleta na 2,000 kada pamilya. Pag 2,000 ang iyong bill sa kuryente, libre na. Yun, medyo malayo sa katotohanan. Pero ho, mga kababayan, kapag nagawa ni Marcoleta yun, sasaludo tayo sa kanya. Di ba? Kasi naman, Boss Mark, sa estudyante, discount lang. Ito, maganda ito. Kaya lang, ang kailangan nilang ayusin dito, no? Dagdag na din natin kay Vice Ganda, kung sakali. Kailangan nila yung tamang pagkwenta. No? Or meron, siguro meron, kaya lang, abala pa din Bilang isang anak ho ng jeepney driver. Anak ho ako ng jeepney driver nung panahon. Pero matagal nang huminto yung tatay ko, tsaka namayapa na din ho. No? Hindi yung kumbaga, paano mo sasabihin sa amin na 20 o 30 talaga ang sumakay sa yung estudyante? Baka yung iba naman
na mga jeepney driver, dayain naman, di ba? So, yun lang yung i-improve dyan kung paano. Tingin ko yung budget na ganyan naman, hindi naman ano yan, hindi naman kalakihan dyan. Dagdag pa dito ni Vice Ganda, dapat makaisip yung gobyerno ng mga paraan na makakaawas sa mga suliraning pananalapi ng mga tao. Kasi hindi naman nila itinaas ang sweldo ng mga manggagawa. Asan pa? Hindi naman nila itinaas yung sweldo ng manggagawa. So kung hindi nyo matataas ang sweldo ng mga manggagawa, bawasan ninyo ang mga pagkakagustusan ng maliit nilang kita. Kagaya na lang po yung ginagawa, no, ng gobyerno ng Pilipinas ngayon. Yung sa rice processing ho, mga bossing, ay kapag ka po, diyan na dumaan yung mga palay nung ating mga magsasaka, kabawasan na po sa kanilang puhunan yon. At posible na makatulong yon sa pagbaba nila ng presyo ng bigas nang hindi po naaargabyado o nasasakripisyo yung kanilang kakaunting puhunan, mga bossing. Ako ho naniniwala, kaya po madaming mga taartits na hindi nanalo, hindi pinalad, no? Nitong eleksyon, mga kababayan. Kasi po, unang-una, walang plataforma de gobyerno. Pangalawa, halata ng taong bayan na sila ay tumakbo lang ho dahil ubus na yung oras o wala na yung karir nila sa pag-aartista. Di po ba? O ano next step mo? Wala na yung ano mo wala na yung ningning mo sa pagiging artista. Tatakbo ako senador. O buko ng taong bayan yun. Tapos pag akyat ng entablado, ipaliwanag mo, ano ang gagawin mo sa Senado? Bring him home. Di ba? Bring him home. Sabi ni Jaime Marcelo Castillo, watching from De La Costa Homes to Novaliches, salbahe si Robin Padilla. Bakit ayaw nila ng hustisya? Dapat harapin ni Roque ang kanyang asunto. Oo nga ho. Tinatakbuhan no? Tinatakbuhan. Yaan, mga tatakbong artista, no, sa mga susunod na eleksyon, 2028, kailangan may matindi kayong dahilan. Bakit kayo iboboto ng sambayan ng Pilipino? Bakit kayo iluluklok ng mamamayang Pilipino sa posisyon na inaasam ninyo? Pero siyempre hindi pwede yung, eto ganito, para ako sa mahihirap. No? Gagawin ko ganito, babagsak ko o libre na ang kuryente. Kailangan nakaakibat doon yung pag-explain kung paano mo gagawin yon. Kasi baka meron mga artista, sige, sasabihin ko ganito, na libre na yung kuryente, 2,000, tapos wala naman palang naiisip na na paraan kung paano mangyayari yung sinasabi niyang ganun, di ba? Kailangan may nakaakibat na pagpapaliwanag para maramdaman ng mamamayang Pilipino na totoo at sincero yung inyong mga iniisip. Hindi yung, kasi tatakbo lang yan kaya nasasabi niyang ganyan